Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ekonomiya at lipunan sa balita. Ako nga pala si Juliana Ellery A. Gonzales, ang inyong tagapagbalita. Ang ating pangunahing balita ngayon ay patungkol sa pagbabago ng klima. Isa sa pinakamalaking suliranin dito sa mundo. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng tag-ulan, tag-init, tag-tuyot, na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao, negosyo, agrikultura. Para sa karagdagang detalye, dumako na tayo sa ating field report. Maraming salamat tagapagbalita. Narito ako ngayon sa Diwa National High School, BARC, upang balita ang lumalalang epekto ng pagbabago ng klima. Ang pagbabago ng klima ay ang pangmatagalang pagtaas ng temperatura ng ating daigdig. Ayon sa mga scientifico, ang pagsusunog ng uling langis at gas kasama ang pagputol ng kagubatan ay naglalabas ng greenhouse gases. Ang mga gas na ito ay nagkukulong ng init sa ating kupawid dito sa Pilipinas. Mas dumadalas at ang malalakas na bagyo, matinding init, pagbaha, tagtuyot at pagtaas ng antas ng dagat. Nasisira ang mga tahanan, sakahan, kalsada, paaralan at mga negosyo, pinaapekto ang mga magsasaka, mangingisda, mag-aaral, manggagawa at mga pamilyang nakatira sa mga baybayin na lugar at madalas na bahay. Ang mga pagbabago ng klima ay banta sa pagkain, kalusugan, at ekonomiya. Upang mas maunawaan natin ito, makakausap natin ang isang dalubhasa kasangagam ng kapatiligiran, panayam sa dalubhasa. Magandang araw po, Dr. Gaga. Magandang araw po, Dr. Salamat po sa inyong pagdalo. Para sa inyo, ano po ba ang pagbabago ng klima? Ang pagbabago ng klima ay ang pangmatagalang pagbabago sa temperatura at panahon ng ating mundo. Dahil sa gawain ng tao, dumadami ang greenhouse gases, kaya mas umiinit ang ating planeta. Ano po ang pinakamalaking epekto nito sa Pilipinas? Mas malakas na bagyo, mas malakas na ulan, mas mahabang tagtuyot, mas matinding init na apektuhan nito ang agrikultura, kalusugan, supply ng tubig at kabuhayan. Ano po ang magagawa ng mga kabataan at mamamayan natin para maayos ang climate change? Magtanim ng puno, magtipid sa kuryente, mag-recycle, bawasan ang paggamit ng plastic, magtipid ng tubig, gumamit ng pampublikong sasakyan. Suportahan ng malinis sa enerhiya. Ay talyon lamang po ang pag-uusap natin sa isang dalubhasa at eksperto na doktor. Masyadong matindi ang init kaya hindi kami makapag-focus sa klase and minsan nasususpende yung klase dahil sa sobrang init. Yun lang. Naging hindi mahulaan ang panahon ngayon, madalas masira ang aking mga pananim sa tagtuyot at pagbaha, kaya bumababa ang aking kita. Magandang araw, narito ang ilang mahalagang datos tumaas na humigit kumulang 1.2 degree Celsius ang temperatura ng daigdig mula nung huling bahagi ng 180s. Humigit kumulang 20 bagyo ang naranasan ng Pilipinas taon-taon. Mas lumalakas ang marami sa mga ito dahil sa pag-init. Ang karagatan, bilyong-bilyong piso ang nawawala sa agrikultura, infrastruktura at negosyo dahil matinding sakuna. Ipinapakita ng mga datos na ito na ang pagbabago ng klima ay nakaapekto sa kapaligiran at ekonomiya. Balik sa ating tagapagbalita. Salamat sa napakakompletong ulat. Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang isyu sa kapaligiran. Ito rin ay pang-ekonomiya, lipunan na nakakaapekto sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng polusyon, pagtatanim ng puno, pagtitipid sa enerhiya, at pagtutulungan, makakatulong tayo mapangalagaan ng ating planeta para sa mga susunod na henerasyon. Ito ang ekonomiya at lipunan sa balita. Ako si Juliana Ellery A. Gonzales. Salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.